Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. At ganun din po sa aming mga 5 spiritual mothers at sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza. Siya po ang President ng Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa aming Hari Adolfo B. Riam Bonanza, siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat po ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas,
mula Region 1 hanggang Region 12. At sa lahat ng mga evangelistas o mga municipal leaders, barangay, down to puro. Okay, so mapagpalang oras po sa mga 12 tribes, yan, 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming regional director sa Region 2, Hari Edgar Palor Ligutog, at sa kanyang Reyna Ros Padillo Ligutog. Mapagpalang oras, Hari at Reyna. Ito, sa gabing ito, narito naman po kami upang magpahayag na naman sa inyo ng mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan, na ito po ay sinalita ng Diyos sa mga talinhagang salita, na walang ibang nakapagbigay kahulugan liban lang po ang aming mahal na dakilang Diyos, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondocriam Bonanza. At sa mga programa o mga plano ng Diyos sa daigdig. Yan. Ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng kaharian. Diyos lang ang magtayo ng kaharian, mga kapatid. Na siya lahat ang may plano, or siya lahat ang magprograma. Yan. Kung ano ang kanyang gagawin or plano sa daigdig. Subalit, ang Diyos ay gumamit muna ng 4 na kaharian sa daigdig. Yan. Nang una, ang bansang Babylonia. Pangalawa, ang Greece. Pangatlo, ang Medo-Persia. Pangatlo, ang Greece. At ang pang-4, yung bansang Rome o yung Roma. Subalit, sila ay natapos na. Wala na sila. Kaya ang tanong, meron pa bang kaharian sa daigdig? Mga kapatid. So, wala nang kaharian. Meron. Subalit, dun lang sa Saudi Arabia. Doon lang sa Saudi, hindi sa buong daigdig. Yan. So, wala nang kaharian, mga kapatid. Kaya nga, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesus, na siya sana ang magtayo ng panglimang kaharian sa daigdig. Saan? Doon sa Israel. Mga kapatid, na kanyang ipinangaral ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Siya ay Diyos, Hari, pinili. Yan. Pinahiran ng banal na langis. Sinugo. Siya ang ginamit ng Diyos na magtayo ng kaharian sana doon sa bansang Israel. Subalit ang tanong, tinanggap po ba ang ating mahal na Panginoong Jesucristo? So, hindi tinanggap. Kaya nga, ayon sa banal na kasulatan, sa Matthew 21, 42-43, pakibasa nga aray. So, ganito po ang sinabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinatwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panuno. Ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilala sa harap ng ating mga mata. Sa 43, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabuwa. Yan. Yan po ang
nabasa sa banal na kasulatan na yung bato na tinutukoy sa banal na kasulatan, wala pong iba. Yan si Kristo. Kaya nga yung kaharian na itatayo sana ni Panginoong Hesus doon, hindi man ito tinanggap, kaya yung kaharian ay inalis at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga, mga kapatid. Kung tinanggap lang sana doon, sayang ang bansang Israel. Ngayon, ano na ang nangyayari sa bansang Israel? Digmaan. Kasi wala na doon yung Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan sa 2 Crónicas 3:15. 15:3. So, ganito po ang sinabi. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. So, yun po. Diba? Kaliwaliwanag po yung narinig po natin na malaon ng wala ang Diyos doon. Nangaral pa naman doon ng tungkol sa kaharian ng Diyos, subalit hindi po siya tinanggap. Kaya yung kaharian na panglimang itatayo sana ng Diyos doon ay wala na. Kanyang inalis at ibinigay sa isang bansang nagkakabuo. So kaya ngayon, ang tatalakayin po natin ngayon sa gabing ito o ang ating tema ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kaya ngayon, papatunayan ko sa inyo na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan na mababasa sa Genesis 25:23 hanggang 26. So, ganito po ang sinabi. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dalawang bansa ay nasa iyong bahay bata, at dalawang bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Sa 24. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. Sa 25. At ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinanganlang Isaw. Sa 26. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw, at ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipanganak ni Rebecca. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid, na si Rebecca ay nagbuntis ng dalawang bansa. Si Rebecca ay ginamit ng Diyos na talinghagang salita, mga kapatid, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Na si Rebecca ay siyang daigdig. Yan. Siyang daigdig, mga kapatid. Ngayon, dumating na ang panganganak ni Rebecca. Kung literal na tao o babae, yan, si Rebecca, siyempre kung manganak,
Ang tanong, anong partira? Siyempre, kung literal, ang partira, doktor. Yan. Subalit, dalawang bansa man ang kanyang iluluwal. Mga kapatid, ang tanong, ano ang kanyang partira? Ang kanyang partira ay ang bansa rin. Kaya ang ginamit ng Diyos na partira ni Rebecca ay ang bansang Spain. Yan. Bansang Spain. Sa bansang Spain ay may ginamit ng Diyos na dalawang tao upang sila ay magdiskubere na sina Christopher Columbus at Ferdinand Magallanes. Yan. Sila ang inudyukan ng Diyos upang sila ay magdiskubere kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabuhan. Ayon sa mga diskuberer, naglakbay sila sa malayong hilaga. Yan. At nakarating sila sa taong October 12, 1492. Na ang unang anak ni Rebecca ay si Esau. Yan. Sino si Esau? Kung ating babasahin sa banal na kasulatan sa Genesis 32, 36, 8. So, ganito po ang mababasa. At tumahang si Esau sa bundok ng Seir. Si Esau ay siyang Edom. Yun. Si Esau ay siyang Edom. Mga kapatid, si Esau ay siyang Edom. Ano itong Edom? Kung ating titignan sa encyclopedia or sa world map, itong Edom, siya pala yung bansang Amerika. Mga kapatid, nang unang anak ni Rebecca na siya si Esau, na siyang Edom, na siyang bansang Amerika. Ito po ang unang anak ni Rebecca na lumabas sa October 12, 1492. Ayon sa mga diskuberer, ay nagpatuloy silang maglakbay sa malayong silangan. At nakarating sila sa taong March 16, 1521. Na ang pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob. Yan, si Jacob. Ayon nga sa mga diskuberer na meron silang nadiskubre na isang isla na ito'y wala pang pangalan. So, umuwi sila sa bansang Spain upang ibalita sa hari
na meron silang nadiskubre na isang isla na wala pang pangalan, na ang hari dito sa Spain ay si King Philip II. Yan. So, ayon nga sa hari, na pinabalik yung mga discoverer sa kanilang nadiskubre na lupain, na ito'y wala pang pangalan upang ito'y bigyan ng pangalan, mga kapatid. So, ayon sa pangalawang anak ni Rebecca na si Jacob. So, sino si Jacob? Kung ating babasahin sa banal na kasulatan sa Genesis 32:28. So ganito po ang nakasulat. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanay. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan, na hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa mga tao, nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Yan, kaya hindi na tatawaging Jacob, so Israel na. Yan. Kaya ayon sa mga discoverer, ay bumalik sila sa kanilang nadiskubre na isla upang ito'y bigyang pangalan, na sabi ng hari, isunod nila sa kanyang pangalan. Kaya bumalik ang mga discoverer at pinangalanan itong Las Islas Pilipinas, mga kapatid. Pilipinas, yan. Hango sa pangalan ng hari sa Spain na Pilipinas. Kaya lumipas ang 2 taon na kung ating idagdag, kung ating susukatin, ay 1523. Yan. At gusto pa itong gawing Kristiyanong paniniwala, na isinigaw pa ito ng 2 hari, na si King Humabon at si Lapu-Lapu. Yan. Si Humabon at si Lapu-Lapu. Raha Humabon. Yan. Sa taong April 14, 1523, na anong inisigaw? Philippines is a Christian country. Yan. Philippines is a Christian country sapagkat dumami yung nanampalataya sa Diyos, mga kapatid, na ito po ay binautismuhan pa ng isang pare na walang iba kundi si Father Pedro Valderrama. Father Pedro Valderrama. Mga kapatid, upang mas higit po natin maunawaan
So, ganito po ang hanay. Bakit malakas, mapula, mabalahibo, at maglilingkod sa bata? Ang tanong, bakit malakas? Ang bansang Amerika po ba ay malakas? Tunay. Bakit? Sapagkat ang mga kagamitan nila na pandigma ay tunay na malalakas, mga high power. Mga kapatid. At bakit mapula? Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mapula? Tunay. Kung masilayan ng araw ng kanilang mga balat, ito ay mamula-mula. Bakit mabalahibo? Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mabalahibo? Tunay. Sapagkat makikita sa kanilang mga pangangatawan na ito ay mababalahibo. At maglilingkod sa bata. Kaya ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay maglilingkod sa bata? Tunay. So, ganito po ang hanay. Sa taong 1945, ano ang kaganapan sa taong 1945? Ito yung tinawag na World War II. Yan. World War II. Na ang bansang Pilipinas ay dinigma ng bansang Japan, mga kapatid. Kaya ang bansang Pilipinas ay hindi humingi sapagkat ang hula ay ang maglilingkod sa mas bata. Hindi humingi ang tulong ang Pilipinas sa bansang Amerika. Bagkus ang bansang Amerika ang kusang tumulong sa bansang Pilipinas. Kaya sa taong 1946, ano po ang naganap sa taong 1946? So, sa taong 1946, naging malaya ang bansang Pilipinas. Kaya ito yung tinawag na America and Philippine Friendship Day. America and Philippine Friendship Day, kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ito po yung unang anak ni Rebecca na lumabas sa October 12, 1492, ang bansang Amerika. At ang pangalawang anak ni Rebecca na si Jacob na siyang Israel na siyang bansang Pilipinas na lumabas sa March 16, 1521. Kaya sa taong 1523, yan, dyan na ibigay ang kaharian ng Diyos sa isang bansang nagkakabunga. So, maghanap po kayo ng bansang nagkakabunga. Liban lang po ang bansang Pilipinas. Sapagkat dito sa bansang Pilipinas ay dumami yung nanampalataya na si Kristo ay Diyos. Yan, bansang nagkakabunga. Christian country. Yan. Kaya ito po ang aking tinalakay
na ito po ay Discovery. Yan. Discovery. Na dalawang bansa lang po ang ginamit ng Diyos, bansang Amerika at ang bansang Pilipinas. Kaya dito sa bansang Pilipinas, dito lahat na ibigay yung pagpapala ng Diyos, kaharian ng Diyos, lahat ng mga kayamanan ng Diyos ay dito na ibigay sa bansang Pilipinas. Kaya ang tanong, saan ito naganap? So, walang iba, bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So, hindi po ako nahihiya na sabihin sa inyo o sa buong daigdig ng bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya nga, ito po ay aming paulit-ulit na aming iahayag sa inyo na andito na yung kaharian ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Ito yung bansa na pinili ng Diyos, mga kapatid, na dito muli itatayo ang panglimang kaharian sa daigdig. Wala nang kasunod, panghuling kaharian na itong itatayo ng Diyos na kaharian, mga kapatid, na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas, na bansa na kanyang hinirang, kanyang pinili, na dito muli itatayo ang kaharian ng Diyos. Sapagkat dito niya pamamanahan yung kanyang mga anak, yung tagapagsunod ng kanyang katwiran. Yan. Yung mga tunay na sumusunod sa kanyang katwiran. Kaya muli, maraming salamat sa lahat ng taga-subaybay at tagapakinig ng aming programa na Konsumatong S. So, subaybayin nyo lang po ang aming pagla-live sa araw po ng Linggo at Miyerkules. At higit sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, at sa aming Hari Adolfo B. Riambonanza, at sa aming Regional Director sa Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. Hanggang sa muli, maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At ibibigay ko na po sa ating kapatid, Hari Roger Pagumpana. So maraming salamat po, Hari. So isang mapagpalang oras po sa ating lahat, sa buong wersa ng The Kingdom of God sa ating bansang Pilipinas. So bago ko po tatalakayin na naman ang programa ng Diyos sa daigdig, ay ako po ay bumabati at nagbibigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. At ganon din sa aming mahal na Pangulo, na walang iba ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza.
At ganoon din sa kanyang kapatid na walang iba, Haring Adolfo B. Riambonanza. At sa lahat ng 5 spiritual mothers o sa aming mga nanay na nandyan po ngayon sila sa Purok Nyo, Jerusalem, sa Talisay Shrine, Dapitan City. No? Nandyan po sila sa Zamboanga del Norte. So magandang gabi po sa inyo mga nanay. At sa lahat ng mga kinatawan ng Diyos sa loob ng kaharian ng Diyos na mula sa mga 12 tribes sa buong Pilipinas at sa lahat ng mga 12 apostoles ng Diyos sa buong Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao, na isa po dyan na nakibilangan po ng aming Regional Director sa Region 2, walang iba, Hari Edgar Palor Ligotom. Magandang gabi po sa atin, Hari. At sa iyong Rayna, na walang iba, Rayna Rose Ligotom. At sa lahat ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao po yan. At sa lahat ng mga municipal leaders, barangay, down to Purok leaders sa buong pwersa ng ating sa loob ng kaharian ng Diyos. So yan po ang mga katawan, no? Na sila po binigyan ng Diyos upang ipapangaral ang mabubuting balita ayon sa kaharian ng Diyos. So bago ko po talakayin mga kapatid, ay ako po ay nagbibigay po guys sa inyong lahat isang mapagpalang oras sa gabing ito sa lahat ng nanonood mula Luzon, Visayas at Mindanao. So magandang gabi po. So nandito po kami ngayon live sa province of Quirino, no? At amin pong tatalakayin ngayon ang mabubuting balita sa kaharian ng Diyos. Ako po ang iyong lingkod na nagpapahayag sa gabing ito. Walang iba, Haring Roger Pagumpana. So yan po. So ang ating tatalakayin ngayon, mga kapatid, ay tungkol po ito sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sa panahong ito ay marami pong bumabanggit sa salitang kaharian o kingdom of God. So yan po ang sentro ng ating pag-usapan sa gabing ito. Upang malaman po natin ano ba itong kingdom of God o kaharian ng Diyos. Sapagkat pag binanggit po natin ang kaharian ng Diyos, lalo-lalo na po sa panahon natin ngayon, ay marami po itong nagbibigay ng mga kahulugan. No? Hindi lang po kami, kundi marami din naman ang nagbibigay o nagbabanggit sa salitang kaharian. Na ang kanilang pinapatunayan na ang kaharian daw ng Diyos ay nandoon po yan. No? Nandoon po doon sa taas ng langit, pero hindi ko mapatunayan yan, mga kapatid. O di kaya dito sa puso ng tao, no? Pero hindi ko rin yan mapatunayan sa inyo, mga kapatid. Sapagkat ang ating sinusunod po natin dito yung plano ng Diyos sa daigdig. Na yan po ay aming ipapahayag sa inyo, ipapaunawa sa inyo yung tungkol sa kaharian ng Diyos. So ano ba itong kaharian ng Diyos? So walang iba dito, mga kapatid, na nagpapahayag na ang nagpapahayag sa kaharian ng Diyos mula pa ng una, no? Na yan ay plano ng Diyos sa daigdig.
isa na dito ginamit ng Diyos na walang iba ang ating Panginoong Hesus o Jesus Christ o Kristo. Ang ating Panginoong Kristo, siya po ay nagpapahayag tungkol sa kaharian ng Diyos. Para lubos po natin maunawaan kung ano ba itong Kingdom of God o kaharian ng Diyos. Kaya, kung ating isipin mga kapatid, na ito po ay binapahayag ng ating Panginoon. Saan? Doon sa isang bansa na tinawag na Israel. No? Sapagkat ang Israel, ang pinakasintro po dito, ito po yung Jerusalem. So doon nangaral ang ating Panginoong Kristo. Ano ang kanyang pinapangaral? Tungkol sa mabubuting balita. Kung ating babasahin yan sa banal na kasulatan, sa Lucas 4:43. Pakibasa po natin natin. So, ganito po ang sinabi. Datapwat sinabi niya sa kanila, Sige. dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So, ibig sabihin, pinapangaral ng ating Panginoong Kristo ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos or Kingdom of God. Kaya noong nangaral na ang ating Panginoong Diyos doon sa isang bansa na tinawag na Jerusalem o Israel, ang tanong natin mga kapatid, o tanong ko po sa inyo, tinanggap mo ba ito ng mga tao? Ha? So hindi tinanggap ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat sino bang maniniwala sa Kanya sapagkat si Panginoong Kristo ay isang mahirap lang na tao. No? Anak ni Maria kini Jose. Samantala, si Jose ay isang mahirap na tao. O ibig sabihin, nanggaling siya sa pamilyang mahirap. Bakit? Sapagkat ang trabaho ng kanyang ama, si Jose, kalpintero. At ang kanyang ina na si Maria ay tagapagdilig lang ng halaman ng isang hari, ng isang parao. Kaya nung ipinangaral na ng ating Panginoong Kristo ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos sa isang bansa na tinawag na Jerusalem o Israel, ay hindi na siya pinaniniwalaan ng tao. No? Hindi natin pinaniniwalaan. Kaya nga, kung ating isipin, ano ba ang titulo ng ating Panginoon? Ha? Ang titulo ng ating Panginoon, siya po ay hari, higit sa lahat. Ano pa? Siya ay Diyos, pastor o pad. Ngunit, ang masaklap lang mga kapatid, hindi man tinanggap siya. Bagkus siya po ay hinuli at pagkatapos nilitis at hindi pa nakuntinto ay kanila pa itong pinako sa cross. Kaya, nasaan na ngayon ang kaharian ng Diyos? Na doon sana itayo sa isang bansa na tinawag na Jerusalem ang plano ng Diyos. Sapagkat ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng kaharian ng Diyos na nawala na sa panahon ni King Saul, ni King David,
ni King Solomon nawala. Hanggang pumili na naman ang Diyos na magtayo sa kaharian sa buong daigdig. Tinawag na itong bansa. Bansa. Bakit bansa ang sinabi ko? Sapagkat 4 na bansa ang pinili ng Diyos o plano ng Diyos na doon ibinigay niya ang plano sa kaharian ng Diyos. Pumili siya ng isang tao na mula kay King Nebuchadnezzar na taga Babylon, at ang pangalawang bansa na pinili ng Diyos na naghari sa buong daigdig, si Cyrus the Great na taga Medo-Persia. At ang pangatlong bansa na naghari sa buong daigdig ay ang bansang Greece na walang iba, si Alejandro Magno. At ang pang-4 na bansa ang naging hari o tanyag sa buong daigdig ay walang iba, ang bansang Roma. Ngunit natapos na. So ibig sabihin mga kapatid, ang istorya ba ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos ay nawala na ba? O natapos na ba? No, sapagkat nagpatuloy ang istorya ng Diyos. Bakit? Kaya ang ating Panginoong Kristo nung siyang nangaral doon sa isang bansa na tinawag na Jerusalem, ang tanong, ano ang kanyang sinabi sapagkat ito man ay hindi tinanggap ng mga tao? Kung ating babasahin sa banal na kasulatan ayon po sa Lucas 13 verse 34 hanggang 35. So, ganito po ang sinabi. O Jerusalem, 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 na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ayaw kayo sa 35. Narito, sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay. At sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. So ibig sabihin mga kapatid, hindi tinanggap ng mga tao ang plano ng Diyos doon sa isang bansa na tinawag na Jerusalem. Sapagkat doon nakatuon ang plano sana ng Diyos na doon itayo ang pang-5 sapagkat natapos na yung 4 na bansa na naging tanyag na hari sa buong daigdig. Ngunit yung plano ng Diyos doon sa isang bansa na tinawag na Jerusalem, hindi ito tinanggap ng mga tao sapagkat walang naniniwala sa Kanya. Bagaman ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos, hari, pastor o pari, ngunit walang naniniwala. Kaya yung kaharian na doon sana sa Jerusalem itatayo, inalis ng Diyos sapagkat sinabi ng Diyos mula ngayon, O Jerusalem, Jerusalem, hindi nyo na ako makikita. Yung salitang hindi nyo na ako makikita, ibig sabihin, may pupuntahan ng Diyos. Sapagkat ayon sa sinabi, aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. So kung ating tanungin ang Panginoon, Panginoon, saan ka po baga pupunta? Sapagkat sinabi niya, aalis na ako sa inyo at hindi nyo na ako makikita. Kung ating babasahin po sa banal na kasulatan na ayon po sa ating sinabi ng ating Panginoon, ayon po sa nakasulat sa Matthew 21 verse 42 hanggang 43, sapagkat siya po ang nagsalita po dyan. Pakibasa po natin na rin. So, ganito po ang sinabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman baga ay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali
ang siya ring ginawang Pangulo sa panuno. Ito'y mula sa Panginoon. At ito'y kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. Sa 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Napakaliwanag po ang tinutukoy o binabanggit ng Diyos doon sa isang bansa na tinawag na Jerusalem o Israel. Sinabi ng Diyos, sapagkat hindi man siya tinanggap, bagkus sinabi nila na yung itinakwil nila, na sinabi, aalisin ko sa inyo ang kaharian at ibigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, ibig sabihin, wala doon sa taas at wala din dito sa puso. Ang kaharian ng Diyos. Sapagkat mismo na ang Diyos na nagsabi, alisin ko sa inyo ang kaharian at ibigay sa isang bansa. So, ibig sabihin, question mark. Bakit? Walang binigyan niya address. Sinabi niya, bansa nga nagkakabunga. Puro walang address. So, paano natin ito hanapin ngayon? Sapagkat ito ay inutos ng Diyos sa lahat ng mga tao kung ating babasahin sa banal na kasulatan. Ayon po sa Matthew 6:33 na sinabi ng ating Panginoon. Anong sabi ari? Pagibasa natin. So, ganito po ang sinabi. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay bawang idaragdag sa inyo. So maliwanag po ang sinabi ng Diyos. Bagaman inalis niya ang kaharian sa bansang Jerusalem o Israel, ngunit mayroong utos. Ano ang utos ng Diyos? Datapwat hanapin niyo muna. Saan niya sinabi? Sa lahat ng mga tao. Datapwat hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang may daragdag sa inyo. So ang tanong, paano natin hanapin? Diba? Kaya nga ang mga iba naman dyan na nagsasabi tungkol sa salitang kaharian, kahit saan na lang nagtuturo. Tuturo doon sa taas, dahil hindi man natin mapuntahan, walang istorya. Tuturo sa puso ng mga tao, hindi naman makita ang puso. Pero, isipin nyo mga kapatid, sino ba ang masunod? Yung sinabi ng mga tao, yung sinabi ng Diyos mismo, na alisin ko sa inyo ang kaharian, ibigay sa isang bansa na nagkakabunga. So, ibig sabihin, bansa pala ang tinutukoy. Hindi doon sa taas, hindi rin dito sa puso. Mga kapatid. Ngayon, paano natin yan hanapin? Isipin natin mga kapatid. Hindi magkahiwalay ang kaharian at ang Diyos. Hindi yan magkahiwalay. Kaya nga sinabi niya, hanapin niyo muna. Para pag nahanapan na natin, nandoon ang Diyos. Sapagkat hindi magkahiwalay, inuulit ko, ang kaharian at ang Diyos. Sapagkat sa Kanya po yung plano na yan. Sapagkat ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng kaharian ng Diyos. Na ni kailanman ay hindi na ito magigiba. Bagaman hindi natuloy ang plano ng Diyos, sapagkat winasak man ito, nawala man ito sa mga unang bansa na tinutukoy ng Diyos mula sa Babylonia, sa Medo-Persia, sa Greece, at hanggang sa Roma. 4 na bansa ang sinabi na hari buong daigdig po yan. Ngunit pumili na naman ang Diyos na pang 5 bansa, ito po yung Jerusalem o Israel. Ngunit hindi pa rin tinanggap ng mga tao.
Kaya, inalis ng Diyos, ibinigay ito sa isang bansa nga nagkakabunga. Bagaman walang direksyon, ngunit mayroon po itong solusyon. Bakit? Hinula po ito ni Propeta Isaias ayon po sa nakasulat. Isaias 24:15. Basahin po natin. So, ganito po ang sinabi. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Naliwanag. Bagaman walang address, ngunit mayroong lokasyon. Anong lokasyon? Luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel. Saan? Doon. Sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Yan po ang lokasyon na ibinigay ng Diyos sapagkat sinabi nga ng una, hanapin ninyo muna. Anong pinahanap? Ang kaharian ng Diyos. Saan na ngayon? Doon sa isang bansa na nagkakabunga. Ngayon, tingnan po natin ang lokasyon. Ayon po sa hinula ni Propeta Isaias. Na ang sinabi ni Propeta Isaias, luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos. Saan? Doon sa malayong silangan, yung Diyos ng Israel. Bakit? Umalis doon eh. Umalis. Sabi ng Diyos, hindi nyo na ako makikita. Sana, nandoon na pala sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. So, tingnan po natin, ano kaya yung nandoon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat? Kung ating po yung i-research, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na ang mga kagamitan natin ngayon ay mga high-tech na mga gadget, madali pong hanapin. So, tingnan po natin yung tinutukoy ni Propeta Isaias doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Sapagkat sinabi ni Propeta Isaias, luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel. Saan? Doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. So, kung ating titingnan mga kapatid, mayroon pong 4 na bansa doon sa malayong silangan na una yung Japan, pangalawa yung Indonesia, at ang pangatlo yung Malaysia, at ang pang-apat yung Pilipinas. Yan. Yan yung nandoon sa malayong silangan. Ngunit, balikan natin yung sinabi ni Propeta Isaias. Nang sinabi ni Propeta Isaias ay luwalhatiin. So, tingnan natin, i-check natin kung sino ang nakakuha doon sa hula ni Propeta Isaias. Bagaman ang mga bansa na ito ay doon sa malayong silangan, ngunit i-check pa rin natin. Ngayon, tanong, ang bansang Japan po ba ayon sa hula ni Propeta Isaias ay niluwalhati ang Panginoong Diyos ng Israel? So, hindi. Wrong. Sapagkat itong bansa na ito ay mga Buddhism. Pangalawa, yung bansang Indonesia, ang tanong ayon sa hula, niluwalhati po ba ang Diyos ng Israel sa bansang Indonesia? Hindi pa rin, ibig sabihin. Bakit? Sapagkat ang hula, luwalhatiin. Ang tanong, niluwalhati ba dito? Hindi, sapagkat yan po ay mga Indonesim. Sapagkat ang hula, doon sa isang bansa nga nagkakabunga. Ngayon, pangatlo, ang bansang Malaysia po ba ay niluwalhati ang ating Panginoon, yung Diyos ng Israel? So, hindi pa rin. Bakit? Yan po ay mga Taoism. Ngayon, dito sa pang-apat na bansa nandoon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ang bansang Pilipinas po ba mga kapatid ay niluwalhati ang ating Panginoong Diyos ng Israel? So, tunay, hindi po ako mahiya na sabihin sa iyo na tunay ang ating bansang Pilipinas ang nakakuha ayon sa nakahula ni Propeta Isaias.
na luwalhati ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Kaya nga ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Sapagkat ito po ay pinapahanap ng Diyos sa lahat ng mga tao. Ngayon, sapagkat ang bansang Pilipinas man ang nakakuha doon sa nakahula. Na doon ibinigay ang direksyon sa paghahanap. Ngayon, ang tanong mga kapatid, bagaman ang Pilipinas ang nakakuha doon sa hinulang ni Propeta Isaias ayon sa direksyon na ibinigay ng Diyos, ano ang prueba, ano po ang papatunay, at higit sa lahat, ano ang ebidensya na Pilipinas nga ang mapalad na pinagbigyan ng Diyos? Ang tanong, nakasulat kaya sa banal na kasulatan? Nakasulat po yan. Bagaman walang bansang Pilipinas ang tinutukoy, ngunit ito po ay nakahula. No? Nakahula sa banal na kasulatan. Bakit? Nasabi kong nakahula, basahin po natin ang nakasulat. Isaias 2:8. Tingnan po natin. So, ganito po ang sinabi. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay, na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. Napakaliwanag mga kapatid, take note Sinabi ng Diyos doon sa banal na kasulatan, Isaias 2:8, na ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan, na kanilang sinasamba ang sariling gawa ng kanilang mga kamay. Ito, gagawa po tayo ng ilustrasyon. Halimbawa, ito yung lupain. Yan. So, magtanong ko sa inyo mga kapatid. Tayo po ba ay may mga lupain? So, mayroon, di ba? Ang tanong, ano ang mga palatandaan sa inyong lupain? Para kung kayo man ay may pupuntahan at pagbalik ninyo, ay alam ninyo kung anong lupa o kaninong lupa. Bakit? Kasi mayroong palatandaan Ano yung palatandaan sa lupain natin? Yun po ay tinatawag na mga muhon. Yan, sa bawat sulok. Yan po ang palatandaan. Ngunit ayon po sa hinula ng Diyos, kung nasaan ang kaharian ng Diyos, nagbigay po siya ng direksyon. Na ayon po doon sa isang lupain na puno ng Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. So yan po ang binanggit sa banal na kasulatan. Ngayon, bagaman ang sinabi ng Diyos, hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang may daragdag sa inyo, kaya nagbigay po siya ng direksyon. Bagaman walang Pilipinas ang nakasulat sa banal na kasulatan, ngunit mayroon po siyang direksyon ayon po sa nakasulat. Sapagkat itindihin nating mabuti, hula ng Diyos, mga kapatid. Hula. Itinago niya doon sa banal na kasulatan ang mga hula o lihim na salita ng Diyos para hanapin natin. Kaya nga nagbigay po siya ng direksyon para mahanapan po natin. Kung hindi nagbigay ang Diyos ng direksyon, paano natin hanapin yan? No? Kaya, bagaman walang Pilipinas ang nakasulat, ngunit mayroon po siyang direksyon o palatandaan. Bakit? Doon sa isang lupain na puno ng Diyos-Diyosan. Now, tingnan po natin. Sinabi ng Diyos, ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan.
tingnan natin mga kapatid. Mag-research tayo. Saang bansa ngayon na makikita ang lupain na puno ng Diyos-Diyosan? Isipin mo mga kapatid 300 nation of the world, isa lang doon ang pinili ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, ibigay sa isang bansa. Ano yung ibigay? Yung kaharian ng Diyos. Ngayon, sa 300 nation, tingnan po natin yung ibinigay ng Diyos na palatandaan. Sapagkat sinabi niya, ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. Tingnan natin ngayon kung saan makikita ang mga palatandaan na gawa ng kanilang sariling kamay. Hindi po ako mahiya na sabihin sa inyo, mga kapatid, mula apare hanggang hulo ay puno ng Diyos-Diyosan. Bakit sinabi kong puno ng Diyos-Diyosan? Nandyan po kanilang mga gawa na tinatawag na Mama Mary, Santo Niño, ano pa, marami pa na palatandaan doon sa isang bansa. Sapagkat sabi ng Diyos, ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba ang kanilang sariling gawa ng kanilang mga kamay. So ano ba yung ginagawa ng kanilang sariling mga kamay na kanilang sinasamba? Yun yung mga dibuho o initikitan ng kanilang mga kamay. Yung mga ribulto ba? O Diyos-Diyosan doon sa isang lupain. Yun po ang palatandaan na doon pupunta ang Diyos. Sapagkat aalis man ang Diyos doon sa isang bansa na doon siya nangaral sa kaharian ng Diyos na tinawag na Jerusalem o Israel. Wala man tumanggap, kaya sinabi ng Diyos, alisin ko sa inyo ang karan, ibigay sa isang bansa. Ngayon, ayon po sa hula ni Propeta Isaias, na luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos ng Israel, Pilipinas man ang nakahula o nakakuha doon sa programa. Bakit? Sapagkat dito lang sa Pilipinas, makikita ito, palatandaan, na ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. Ngayon, saan po ito naganap? Nasaan ang kaharian ng Diyos? Kaya hindi po ako mahiya na sabihin sa buong daigdig na ayon po sa itinuro sa amin ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Pilimon Undok Priambulansa, na dito talaga sa bansang Pilipinas ang mapalad na pinagbigyan ng Diyos ng kaharian. Wala nang iba ang nakakuha sa hula sa banal na kasulatan, yung direksyon na tinutukoy, mga kapatid. Sapagkat sinabi ng Diyos, hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang may daragdag sa inyo, sapagkat hindi man lalayo ang kaharian ng Diyos at ang Diyos. Sapagkat yan, magkasama talaga yan. Bakit magkasama? Sapagkat sa kanya yung plano na yan Sapagkat ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian na ni kailanman ay hindi na ito maglilipas. Kaya maraming salamat po sa atin mga kapatid sa buong pwersa ng The Kingdom of God sa pamamagitan ng aming mahal na guro, mahal na Haring Pilimon Undok Priambonansa at sa aming mahal na prinsipi Rocky Y. Riambonansa at sa lahat ng kinakatawan ng Panginoon sa buong daigdig na mula Central Office, Regional Office, Provincial Office, Municipal Office, Barangay Office down to Purok Office. Sapagkat yan po ang kinatawan ng Diyos. Kung ating babasahin po yan sa banal na kasulatan, sa Episo 4, verse 11 hanggang 12. Pakibasa ka natin, friends. So ganito pong mabasa sa banal na kasulatan. At pinagkalooban niya na ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba ay propeta,
at ang mga iba'y ibanghilista, at ang mga iba'y pastor at mga Maguro. Yan po ang katawan ni Kristo sa kaititibay ng katawan ni Kristo. Ngayon, sapagkat yan man ang inutusan ng Diyos na kinatawan po niya, so ang tanong, ano po ang papangaral? Ha? Ano? Kung bating babasahin yan, sinabi niya Apostol Pablo yan kung saan tayo papasok. Sinabi niya Apostol Pablo ayon po sa Gawa 14:22. Pakibasa natin tayo. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad, at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya, at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian, ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Tingnan nyo, mismo na ang Diyos nagsabi, sabi ng Panginoon, magpanatili kayo sa inyong pananampalataya. Pagkatapos, ay papasok kayo sa kaharian ng Diyos. Kaya kahit mga anong sikta kayo, no, mananatili kayo sa inyong paniniwala. Bakit? Nasa labas ba kayo ng Pilipinas? Wala. Nandito kayo sa loob ng Pilipinas. Ngayon, ang plano ng Diyos, dito pa naman sa bansang Pilipinas, gawing kaharian ng Diyos. Ngayon, pag umalis tayo, hindi na tayo doon nakasali doon sa pananatili sa ating pananampalataya. Kaya anumang sikta tayo ngayon, nandito sa loob ng ating bansang Pilipinas, kasali pa rin tayo sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sapagkat yan po ang plano ng Diyos dito. Kaya, maraming salamat po sa ating lahat. Ako po ang iyong lingkod na tagapagpahayag tungkol sa mabuting balita, walang iba, Haring Roger Tagumpana. Makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.